Hello, hello, hello everyone! Nakita niyo na muli ang aking kupita. Ibig sabihin, simulan na ng 20% ang programang Puno ng Puso para sa mga seniors at kahit hindi pa senior. And for this afternoon, ang makakasama nating iinom ng ating little teacup ay hindi pa senior. Kaya wala tayong age reveal today. Kasi siya ay batang-bata pa at siya ay nagkaroon ng pagkakataon na mag-alaga at magmahal sa kanyang mga senior citizens na magulang. Walang iba kung hindi si Joy Mecono Ong. Hi, Joy! Hi po! Magandang araw po sa inyong lahat, mga lolo't lula, ninong at ninang, mga titos and titas. So, mag-afternoon tea po tayong lahat. Sarap! Let us praise the Lord. Amen! So, nagpapatuloy po tayo dito sa very interesting topic natin about near yet so far. Pero yan ay tungkol sa mga LDR relationships, long distance relationships, Joy. Opo. At mukhang expert ka dyan. Wow. Pero dahil sinabi natin near yet so far, medyo mind-boggling yun, di ba? Yes. Kasi pag sinabing nandyan lang, malapit, pero malayo. Malayo din, So, yes. ikaw marami kang kwento tungkol dyan. Pero simulan natin sa umpisa. Ilang taon na ang mga parents mo? Ang tatay ko po ay 75 years old at ang nanay ko po ay 74. Mga senior citizen na po sila. So let us praise the Lord. So it is such a blessing, no, na abutin Yes, ng po. isang tao yung line of 7. Yes, Yun nang po. umabot ka lang ng senior citizenship, no? Yes, Talaga po. nagpapasalamat na ang lolos and lolas natin. What more sa'yo, 75 and 73. So batiin mo sila, nanonood ba sila ngayon? Parang hindi po kasi yung nanay ko, ngayon masama ang panahon sa amin, sa Samar. Sa Samar po ako doon kami nakatira. So, sa internet, malamang po manonood sila. Ayan. Tulad Sa din ng internet. lolos and lolas natin. Ngayon talagang naka-ere tayo. Nanonood sila sa kanilang TV, sa cable channel ng TV Maria. At gayon din naman sa ating mga FB platforms. Yes. Tulad ng FB Layforce Lorenzo Ruiz, FB Lorenzo Ruiz, Arcam AOC, at syempre pa ang TV Maria. Yes. So lahat ng mga kamag-anakan mo doon sa Samar. Saan ba dyan sa Samar? Sa Eastern Samar po kami. So, ang city namin po ay Burungan. Tapos sa Oras po ang town namin. Ayan. So medyo Oo. malayo-layo yan, ano? Yes po, 24 hours pag nag-bus po kayo. Wow! Pero dahil ngayon may airplane na, so napadali na yung transportation So, nung pauwi. mga panahon na yon, pahirapan ang pagluwas nyo sa Maynila. Yes po, matagal talaga. So, kahit senior citizens na ang iyong mga magulang, no? Long distance relationship, mamaya malalaman ninyo bakit ba long distance relationship kasama si Joy dyan. Pero ano ba yung baon mo ngayon sa iyong nasa prime of your life ka na no? Independent woman ka na. Ano yung baon-baon mong aral galing sa magulang mo na parang paulit-ulit na sinasabi Yes. sa'yo na Actually- hindi tumitigil, yan ang tinatanim sa isip at pagkatao mo? Yes po. Actually po yung nanay ko napaka-conservative at saka religious po yun. So yun ang pinagmamalaki ko sa nanay ko. Ang unang sinabi niya sa akin, lalo na po nung nagdadalaga na ako, kailangan magdadasal ka lagi at saka yung ingatan yung buong pagkatao ko, lalo na po yung pagkababae ko kasi nga napaka-conservative po yung nanay ko. Tapos so kahit saan ako magpunta, lagi niya sa akin inaano yung paalala, magdasal ka bago ka umalis. Tapos kung maabutan man ako ng linggo sa ibang lugar, doon, sabi niya, magsisimba ka tuwing linggo. Yan talaga po, puro dasal at paalala ang laging pinapaano sa akin ng nanay ko, pabaon. So, nung dalaginding ka, kung ulit-ulit yan, hindi ka naman naiirita Ay, na hindi lagi kang po. nire-remind ng mama mo. Hindi po, kasi para sa akin, concern lang siya sa akin, kasi siyempre bata pa ako noon eh. So, nandun yung feel ko na talagang mahal ako ng nanay ko. Parang sabi niya kasi, ang katawan mo, ang kayamanan mo, at yun ang maipagmamalaki mo. Naku, Sabi Joy, niya sa alam mo, akin. natutuwa at napapangiti. Sigurado ang lolos and lolas natin, titos and titas, kasi medyo sila, panahon nila, laging yan talaga ang natatanggap din nilang pangaral, at ngayon sila na
ang nangangaral niyan. So I Yes po. wonder kung yan pa ba talaga ang kalakaran ngayon. So Parang- dalawang bagay yan narinig ko sa'yo ingatan ang sarili, pagkababae, at yung araw ng linggo na negotiable sa inyo. Yes. So, active ba sila sa parokya ninyo doon sa Samar? Ang nanay ko po dati nagkakatikis siya nung hindi pa malala yung osteoporosis niya. Kasi po ngayon meron na siyang osteoporosis, hindi na siya pwedeng maglakad ng malayo kasi talagang nilalakad lang niya po. Bilang Papunta sa katikista, school, talagang yes po. dadayuhin niya yung mga paaralan na malapit Lalakarin sa lang niya inyo. yun. Tapos leader din po siya sa mga dasal pag may namamatay. Nandun sila, ganun po ka-active yung nanay ko. Tapos yun nga po yung pag may mga piyesta din, naalala ko yun, sabi ng nanay ko, bago ka mag-piyesta, kasi uso po sa amin ang piyesta. So bago ka pumunta at kumain sa bahay, magsimba ka muna. Kasi yun daw yung highlights Galing ng piyesta. naman yan. Opo. Kasi tama, sa probinsya, dinadaos talaga yung mga piyesta ng mga patron. Sa inyo, ano ba ang patron? Sacred Heart of Jesus. Wow, sa amin po. Sacred Heart of Jesus. Di talagang may First Friday devotion din kayo dyan. Yes, ang nanay ko po meron. Pero ang ganda nun bihira ko yan marinig na pangaral na bago ka mangingain, Yes po. bago ka mangingain, magsimba ka. Tama naman, no? Kasi hindi naman yung celebration laging kainan lang. Yes Mauna po. muna yung Eucharistia at makisimba. Tama po, dapat ganon. So ganun pala talaga. So pagka kayo ay nakikipamiesta, simba muna. Yan ang Simba muna tunay po. na piyesta. Yun ang sinasabi ng nanay ko. Kasi yun daw yung highlights ng piyesta. Galing Parang taong simbahan talaga kayo, Joy. Kasi maganda talaga yung mga teachings nila, no? Yes po. Tapos nung lumalaki ka naman, wala namang mga favoritism sa inyo. Wala naman po. Lahat naman, parang feel ko naman lahat kami trinato ng nanay ko ng the same. Pari-parihas kami kasi lahat kami pinapangaralan, lahat din po kami pinapagalitan. At lahat din ba kayo inuutusan ng mga Inuutosan gawaing lahat. bahay? Yes po. At ako lang po yung parang ang dami kong ginagawa. Siguro po dahil ako yung babaeng panganay that time. At nag-iisang babae pa lang ako noon. Wala pa. May mga sumunod na sa'yo na babae. Yung bunso po namin. So panganay at bunso, Yes parehong po. babae. Yes po. So parang nasa iyo nga talaga yung house chores na tinatawag. So well-trained ka talaga. Yun, yung talagang gawaing bahay, itunuro ng nanay ko paano maglaba. At the age of grade 1. Grade 1 po ako. 7 years old. Yun, paano magluto, maglinis ng bahay. Tinuruan na po ako doon. Kaya natuto ko hanggang ngayon. Dala-dala ko po yun. So kahit saan ka pumunta, alam mong gawin ang mga bagay na yun, no? Yes po. Hindi ka pwede takutin ng kasambahay. Ay, hindi. Kasi kaya kong gawin. Kasi minsan issue dati yan, di ba? Lolos and lolas, no? Titos and titas, no? Pag minsan yung mga katwang natin sa buhay, yung kasambahay natin, di ba? Bigla-bigla na nawawala. Pero ikaw, you don't mind. Okay lang kahit mawala sila kasi kaya ng powers mo. Kaya po. Kaya po. Basta kailangan lang po dasal talaga. So kayo ay nasa malayong lugar. Yes. So paano ka naman napunta sa isang long distance relationship dahil gusto mong mag-aral o natapos mo muna ang pag-aaral mo sa probinsya? Sa probinsya po, tinapos ko yung elementary tsaka high school. So, nung high school po ako, sabi lang ng nanay ko sa akin, sa private daw po niya kami paaaralin dahil para magkaroon po kami ng magandang values. Tsaka syempre malapit sa Diyos kasi sa mga madre po yun sa RVM. Naku, mag-hello ka sa mga RVM Hi sisters. po, kay Sister Virgie sa mga RVM po. Magandang araw po sa inyong lahat. So, doon po ako nag-graduate ng high school. Tapos nung pagka-graduate ko na po ng high school, yun na po yung, I think, third year high school po ako. Sinabi ng nanay ko na, anak, hindi ko kayang paaralin ka ng college. Kung gusto mo, mag-sub-supporting ako. So parang nalungkot ako doon kasi gustong-gusto kong magtapos ng pag-aaral. So yung parang sa edad ko na yon, paano ba? Saan ako pupunta? Gusto kong makatapos ng pag-aaral. Iyak nga po ako noon eh. Pero tinanggap ko yon kasi alam ko yung buhay namin. Kasi may mga kapatid pa akong maliliit. So nung pag-graduate na ako ng high school, doon ko po naisip, pumunta ng Maynila. Kasi parang gusto kong magtrabaho at mag-aral. Working students, yan lang nasa isip ko noon. So malakas ang loob mo. Kasi sabi mo, kakayanin mo yan. Medyo bata ka pa nun. Yes po. Nilakasan ko na lang loob ko kasi may pangarap ako. Gusto ko po talaga makatapos ng pag-aaral. Kasi yung nasa isip ko nun,
walang solusyon kahit sa kahirapan, kundi ang edukasyon po. Ayun, edukasyon talaga. So magsasakripisyo ka para lang makamtan mo yung pangarap mo ng good education. Yes. So napunta ka ng Maynila? Ng Maynila. So, pagka-graduate ko ng Maynila, pumunta ako. Ang dami ko pong pinasukan muna kasi hindi ko pa alam bago ka sa Maynila, di ba? So, nag-sales lady ako, nag-service crew, factory workers, lahat po yun. Ginawa ko po yan, trinabaho ko yun. So ano yan, first time mo talaga sa Maynila? Hindi Yes ka pa po. talaga nakatungtong ng Maynila ever in your life? No, first Tapos time nasalang ka talaga, hindi bilang turista at bakasyonista, po. No. automatic alam mo yung gagawin mo at handa kang magtrabaho kaagad. Yes po, kasi ang nasa isip ko, pupunta ako ng Maynila para magtrabaho at mag-aral. Yan po talagang nasa isip ko. At salamat naman sa Panginoon kasi yung mga tita ko, yung tinirahan ko po, mabait sila. So parang pamilya na rin, parang first time ko sa Maynila, di ba nakakatakot po sa side ko. Oo, Kasi syempre. unang salta ko yun So, natuwa naman ako kasi yun, yung mga kamag-anak ko mabait naman. Pero nagtatrabaho din ako sa bahay nila. Siyempre makikisama Yes tayo, po. di ba? Tutulong din tayo. Yes Tama, po. no? At parang magandang training na yung pagtitrain sa'yo ng magulang mo nung nasa Oh probinsya. yes, talagang Kasi yun. hindi mo naman alam na mapapalayo ka, pupunta ka Maynila on your own, wala kang tagalaba. Natural, matuto ka maglabas sa sarili mo at makikisama ka din. Magwawalis-walis ka, magugas ng pinggan sa iyong sinasamahang pamilya. Yes po, basta ginagawa ko po lahat para lang pakikisama. So walang masabi yung mga tita ko, sabi nga nila ang sipag ko daw. Wow! Tapos yun na po yung napagod na ako sa kakatrabaho. Parang sabi ko, hindi ako makakapag-aral dito pag dito lang ako sa labas magtatrabaho. So naghanap ako ng, sabi ko, saan kaya ako pupunta na papayag na magtatrabaho ako sa Sabay. kumpanya nila, Oo. yun yung nasa isip ko, Yes. company Mm-mm. O kaya sa bahay. Mm-mm. Yun na, inisip ko na rin yan, kahit sa bahay ako, basta payagan akong mag-aral. Mm-mm. Kasi napagod na nga ako sa labas. So yun na, yung time na po na si Sister Virgie sa minor seminary, tinawagan ko po yun. Ayan, buuin natin. Nasaan ba yung minor seminary na yan? Dito po yan sa Our Lady of Guadalupe Minor Seminary po. Yan po yung mga seminarista high school. So yung madre din na si Sister Virgie, nung nandun ka sa probinsya, yan din ba yung Sister Virgie na nandyan sa Maynila? Hindi po. Sa Cagayan po siya. Kasi yung kuya ko din po tapos ng working student sa Cagayan. Oh. Mass comm course naman yung kuya ko. So parang kakilala niya si Sister Virgie. Ah. Kasi nandito na po sa Maynila yung kuya ko noon. Kaya sabi ko sa kuya ko, tawagan mo nga si Sister Virgie, baka hiring. Oo. Yung mga ganun. Oo. Gusto ko doon kasi tahimik. Parang Oo. tahimik, seminary yun Yun, tinawagan. Ako pa yung tumawag kasi yung kuya ko busy. Tapos pasalamat naman ako kasi nung araw na yon sabi ni Sister, sige punta ka ngayon sa seminary, mag-i-interview daw ako. Wow, may interview na ka na talaga. Yes. So wala kang takot ikaw na Wala mismo po. ang tumawag. So Joy, panandalian gusto kong basahin yung meron kasi tayong data, no, na sa Pilipinas daw, there are 3 reasons for long distance relationships. Kasi sabi sa Pilipinas daw, these are economic opportunities and a desire for better life. So yung una, pero ito kasi tungkol sa long distance abroad, parang OFW, bakit ka malayo, gano'n. So yung first nga ay overseas employment. Pangalawa, migration for education or career advancement. Pangatlo, yung online dating and pursuant of love. No? Wow. So, parang dito, kasama ka. Kasi kahit hindi sa malayo, pero from afar. Kasi nasa Eastern Samar yung pamilya mo di ba? Yes. So, nag-migrate ka ng Maynila, hindi ka layuan kasi hindi naman abroad, for education. So, you're trying to pursue yourself for career advancement. So, Yes. talagang buo ang loob mo, no, na mag-aaral ka. So, nung nag-apply ka kay Sister Virgie, hindi ka ba natakot na may interview talaga? Ay, hindi po. Actually, ang unang tanong ko sa isip ko, ano bang isusuot ko? Kasi seminary yun. So, yun na. Simple lang. Pumunta ako doon, nagdasal ako. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Sana matanggap ako kasi gusto ko na pong mag-aral. Yun naman, yung pare yung humarap sa akin. Tapos sinabi sa akin, handa ka na bang pumunta? Pwede ka na mag-umpisa. Mga Natatandaan bukas. mo ba sinong father yan? Si Monsignor Dennis po. O di ba? Yes, yan po yung rector ng Our Lady of Guadalupe noon. Nung nandun po ako. So, natuwa naman ako sa interview niya kasi lahat, kaya mo bang magtrabaho? Ganito lang yung gagawin mo, parang sa bahay ka lang na trabaho, maglinis, maghugas ng plato. Lumaki lang yung bahay mo. Yes, lumaki lang po.
Siyempre excited ako. Sabi ko, opo, kaya ko po yun lahat. Yun agad yung Mga positive. ilang taong ka nun, Joy? Parang 21. 21 years old. Kasi after high school, 2 years pa ako bago nag-decide na pumunta ng seminary, magtrabaho. Yun, So, nung 21 nasa years seminaryo ka na, naka-adjust ka kaagad. adjust na po kasi sanay na ako sa Maynila eh. Tsaka talagang gustong-gusto ko na yung place na tahimik. Tsaka yung excitement ko doon, yung mag-aaral ako, magtatrabaho. So, kailan ka pinayagan na mag-aral? Parang 1 year muna akong observation doon. Tapos after that, yun na yung nag-enroll na ako sa University of Makati. Doon ako nakapag-aral. So, graduate ka pala na UMA? Yes po. Education. So, ano yun, at the same time, habang nag-aaral ka, nagtatrabaho ka pa rin sa minor. Yes po, working student. So, hindi ka ba nahirapan? Wala bang struggle doon in between na kailangan mo magtrabaho, habang yung ibang estudyante, aral-aral lang ang dating nila? Medyo okay naman. Parang relax lang din ako kasi sanay na ako sa trabaho. So, yung schedule ko, flexible naman. Morning, minsan trabaho muna ako hanggang 10 o'clock. After that, yun na yung papasok na ako sa school. Pagbalik, trabaho na naman. Nandun yung time na nalulungkot ako kasi yung mga klase ko, yayayain ako pag walang pasok yung huling subject. Halika, sumama ka sa amin, masyal tayo. Sabi ko, hindi po kasi may trabaho ako. Sabi ko, hindi ako pwede. So, nasanay na ako sa ganung buhay. Aral, seminary, trabaho, aral, trabaho. At kumusta naman sa buong panahon na yan ng pag-aaral mo? Kumusta naman ang magulang mo? Nadadalaw mo ba sila o nadadalaw ka ba nila? Pag tuwing bakasyon po, naalala ko noon, mga after 2 years nung college ako, hindi pa ako graduate, nagbakasyon ako sa amin. Tapos yun po yung tumatak sa isip ko na pag nakatapos ako ng college, gusto ko ipagawa ang bahay ng nanay ko, yung comfortabling bahay naman. Kaya yun po yung pinanhugutan ko ng inspirasyon kung bakit ako nakatapos ng pag-aaral. Kahit mahirap, kinaya ko po yun. Talaga? Ano pa nun? Bata ka pa nun? Wala ka pang love life? Pero inintindi mo na ayusin yung bahay ng magulang mo. At naikwento mo ba yan sa mama at papa mo? Yung pangarap na yan? Yes po, kasi nga sabi ko nga sa nanay ko noon, Nay, hindi po ako mag-aasawa hanggat hindi ko kayo na ipapagawa ng magandang bahay. Wow! Ako nakikinig ang lolos and lolas. At tuwan-tuwa sila, no? Siguro sabi niya, sana lahat ng anak ganyan. Na bago mag-asawa. Yun nga po. Nangangarap na mapabuti yung kalagayan ng kanyang magulang. Yes po. Kahit po yung mga tito ko, yung mga pamangkin ko, sinasabihan, gayahin niyo si Tita Joy niyo. Yan po yung sinasabi nila. O, kahit mahirap lang, tingnan mo, nakapagtapos ng pag-aaral, napagawa ng bahay yung magulang. So, bago mo mapagawa yung bahay, gumraduate ka muna. So, nung graduation mo nung college, paano hindi ka nakita ng magulang mo? Kasi dito ka sa Maynila nag-graduate. Nung graduation ko po, pumunta yung nanay ko. Pinapunta ko po siya. Kasi sabi ko nga, nagpaalam ako sa seminary kung pwede po bang papuntahin ko yung magulang ko. Pumayag naman, tuwang-tuwa yung nanay ko kasi yun na yung pangarap din niya na makatapos ako ng pag-aaral. So, nag-attend siya ng graduation ko. Tapos tuwang-tuwa, as in talagang makikita ko sa mukha ng nanay ko yung kaligayahan niya. So ito, Joy, masasabi natin na yung sakripisyo mo, nagkaroon ng reward, yes, no? Po. Hindi lang puro paghihirap, sakripisyo, pagdurusa, kundi namunga. Kasi naabot mo yung pangarap mo na makapagtapos at hawak mo na ang diploma mo at kasama mo pa ang mama mo talaga. So nagpatuloy ka ba? Nagtrabaho ka pa rin sa minor seminary o iniwan mo na sila kasi graduate ka na? Patuloy pa rin po, parang nung pagka-graduate ko, kasi sa minor ako, na-assign ako dito sa office kay Father Joyu po sa Visions and Phenomena. So iba na nga lang yung work ko dito na sa sa San Carlos. Yes, office work na. Nag-level up na din. Yes. Tama. So 2 years, I think 5 years pa rin akong nagtatrabaho. Kasi masaya ako dun parang feeling ko, utang na loob ko to sa seminary, dapat hindi ko basta-basta iiwan. Kasi kung anong mayroon ako ngayon, binaon ko yun, pangaral ng seminary, pagkakataon na binigyan ako ng pagkataon mag-aral. So malaking bagay, kaya hindi ko makakalimutan ang seminary po, minor seminary. So ibig sabihin, nakapaglingkod ka, kahit na graduate ka na, pwede ka nang naghanap ng mas mainam, no, na trabaho, pero mas pinili mo pa rin na maglingkod sa simbahan bilang pasasalamat. So yung magulang mo, ano naman, nung time na 5 taon na yon, di ba? Yes, paano naman ang pag-aalaga mo sa kanila? Ay, ito na kasi yung nanay ko, tumanda na.
Tapos, syempre, actually kasi nagsusupport ako since college. Yung salary ko talaga, binabudget ko yon. Ito para tulong ko sa magulang ko, ito sa sarili ko, pang transportation ko, budget ko sa school, ganun yun. Ganun talaga ako noon. Kasi pag humahawak ko ng pera, lahat na yan may patutunguhan. Yung magkano lang ang sinasahod ko noon, nung time na yon. So, mula noon, nasanay na ako na lagi ko silang sinusuportahan financially. Si Joy, nung time na nandun ka sa minor, syempre, working student ka. So, sigurado, maliit lang ang natitira sa'yo. Kinakaya mo yon? Yes po, actually, minsan naiiyak ako eh. Kasi sahod ko na lang, tapos sabi ko, parang wala nang natira sa akin, pero okay lang. Ang importante, masaya ang magulang ko. Wow! Let us praise the Lord! Napakabuti mo. Kasi ngayon, minsan yung mga apo, yung mga anak, no, may pang kape, no? Bawal sabihin mga pangalan ng kape, di ba? Kasing mahal ng 1 kilo ng bigas. Diba? Nakuupo, iba na ngayon. Iba na ngayon. Pero during your time, tiniis mo yun, di mo nalasa pa mga ganon. Pero continuous ka ng pagbibigay sa iyong mga magulang na nasa malayong lugar. At natitiyak ko naman, Joy, kahit nasa malayo sila naman ang nananalangin para sa ikabubuti mo at na maabot mo pa ang iyong mga pangarap. So later on, kumusta naman ang mga kapatid mo? Okay lang sa kanila na hindi ka na nakabalik ng probinsya at nandito ka na sa Maynila? Opo, okay naman po yung mga kapatid ko. Yung kuya ko, bali sa aming magkakapatid, ang kuya ko po ang may asawa lang tsaka ako. So, 5 anak ng kuya ko, ako isa lang. So, yung isang kapatid kong bunso na babae nasa Europe. Nasa malayo din. Mismo malayo din po siya. Actually, pinaaral ko po siya ng college. Wow! Kasi nung nakatapos na ako ng college, kapatid ko naman ang pinaaral ko siya. Grabe. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So, nakapagpatapos ka pala ng kapatid. Opo, yung bunso namin. Yung bunso ko namin. Pero natatandaan ko, Joy, may pangyayari din sa buhay nyo. Ito, yung kapatid mo nakapagtrabaho sa abroad. So, bumuti ang buhay niya. Pero parang may isang trahedya din na napalayo ang isa mong kapatid. Namatayan ka ba ng kapatid? Ay, opo. Naku, yun po yung namatay na bumalik. Sabi nga nila. Sabi ko, meron ba resurrection? Meron bang ganon? Akala ko nga yung lang sa story lang talaga siya. Totoo pala yun. Ganito po, kasi yung kapatid ko na yun, younger brother ko yun. Yun dati, nasa minor seminary. So, in short po, nagkaroon siya ng mental disorder. So, ngayon, umuwi siya ng province, tapos nandun na yung nanay ko, siya yung nag-aalaga. Ako pa rin yung nagsusuporta actually pagdating sa gamot. So, parang umalis siya sa amin, December, tapos mag-iisang buwan na po siyang nawawala. So, yung nanay ko, iyak na, laging nagdadasal, hindi makatulog. Tapos may nakita po sa kabilang barangay na bangkay. Siguro yung nanay ko, instinct na. Kasi so, ikaw nandito ka sa Maynila niya nung nangyayari yan? Opo, nagtatrabaho na po ako dito. So, binabalita sa'yo na nawawala ang kapatid mo, ganon. Opo, hindi lagi na nakauwi. tumatawag sa akin, umiiyak ng nanay ko. Ako wala naman ako magagawa kundi support lang kung ano yung makakaya ko, like financial support, pamasahe nila para hanapin yung kapatid ko. Tapos yun nga po, nakita siya nung mga December mag-New Year. Actually, parang mag-New Year na, wala pa rin. So yung nanay ko, iyak na. Tapos yun, may nakitang bangkay, di po ba? Tapos yun, pinalibing. Kasi sabi ng nanay ko, yun daw yung kapatid ko. Binilhan ko yun ng parang lupa. Nalunod, Parang nalunod. Opo, kasi tapos, lumulutang siya natagpuan yung bangkay. Opo, pero po siya yung wala nang... Namagana kasi yun. Hindi nakilala. So, ang palatandaan ko ng nanay ko, yung paa. Wow, lolos and lolos, matindi, identify mark paa. Tapos sabi niya, sigurado ako kasi kinakabahan ako. Sabi ng nanay ko, sabi ko, instinct mo ba yan, Nay? Sabi ko, walang mga doktor po nun kasi December 30. Holiday, Yes po, sabi ko, pa-DNA po kaya natin bago muna dalhin sa bahay para sigurado lang tayo na yung kapatid ko yun. So ayoko na makipagtalo sa nanay ko kasi ako din concerned sa nanay ko, laging umiiyak. Baka magkasakit. Mahirap yung nawawala di ba? Opo. Ito may natagpuan. Yes po. Kinutuban siya na yun na yung daw. kapatid mo. Kasi kinakabahan na daw siya, yun na daw yun. Tsaka daw yung paa. Diba? Tapos yun na Pero po. pagka ganon, kasi di ba nalunod, di ba nililibing agad yan? O hindi naman, pinayagan kayong iburol? Yun nga po, pagka nung nakuha po yan, mga kinabukasan po,
nilibing na agad. Oo, kasi may amoy na oo, po. tama. May amoy na Parang po siya. ano na yan, bloated, Yes po. naaagnas na. Saka hindi na siya makilala kasi wala na pong mukha actually. Hindi na makita Nababad yung... na talaga. Yes po, ewan ko, ilang araw na dun sa dagat. Tapos yun na po, so natahimik na yung nanay ko, pinalibing namin, pinadasalan na. Tapos yun Oo, na, kasi yung nanay mo ay magdarasal, di ba? Yes sa mga po. namamatay. So, kompleto casting yan. yes po. Naglunubinaryo na kayo niyan. Yun po, yun na po yung... Ako naman, sabi ko, uuwi ako dyan pag okay na, pag bakasyon ko, magli-leave muna ako. Tsaka may anak po ako, hindi ko pwedeng basta-basta iiwan kasi maliit pa nun yung anak ko. Tapos yun na, yung pinadasal na. Tapos nung nagpapadasal na po, mga 3 days mula nung padasal. So pang 3 days po, may tumawag sa akin, Joy, nakita ko yung kapatid mo. Nandun daw po sa may simbahan sa Burungan. Nandun palakad-lakad. Ako naman, sabi ko, pakihatid po sa bahay. Ako na lang po yung sasagot ng gasolina sa sasakyan niyo. Maihatid nyo lang. Opo. Dinagulat na yung sinanay kasi pangatlong padasal yun nung dumating yung ano na yun, yung service kasama yung kapatid ko, buhay. Na-shock lang lahat. Di ba nagulat sila, buhay ang kapatid mo? Buti nga nagulat na sila, hindi sila natakot. Umiyak din yung nanay ko kasi siyempre yung tears of joy nga eh. Umiyak siya. Tapos yun po, yung nangyari na yun. Kaya sabi ko, naku, may parang akala ko sa ano lang talaga yung resurrection. Parang Totoo pala yun. pelikula lang, parang Bible story, no? Na si Jesus ay muling nabuhay, di ba? Pero ito medyo kakaiba nga itong naging karanasan mo. Pero napabuti din kasi yung bangkay na nailibing nyo, nagkaroon ng disenteng paglilibing, Saka di ba? pinamisahan ko po talaga yun, dun sa puntod niya. So kung sa sino man cemetery. siya, di ba? Sabi ko nga, kung sino man siya, siguro nasa langit na ang kanyang Oo, kaluluwa. kasi binigyan nyo siya ng disenteng burial na tinatawag. So ito magandang kwento kasi ang topic nga natin, Lolos and Lolas, near yet so far. Parang yung kapatid mo, nandyan lang pala. Yes nandyan po. lang pala sa Borongan. Pero ang akala nyo ay namatay na. Na namayapa na. Pero malaking tulong din ng Diyos na naibalik siya sa piling ninyo. So ang nanay mo, na-relieve naman. Sobrang saya po ng nanay ko. Yun po, inalagaan niya yung kapatid ko. Tapos sabi ko nga sa nanay ko, o di ba yung lahat ng dasal mo talagang may reward. Totoo. Nagkaroon ng reward. At ikaw, hindi naman sa nawalan ka, kasi pinalibing mo, di ba? Pero indulhensya na rin yun na tinulong mo sa iyong kapwa. So, maganda itong ating kwentuhan, pero nabanggit niya kanina na meron na siyang anak. So, mukhang meron ka ring relationship. So, pwede ka ba naming anyayahan na sa susunod na episode ay ikwento mo naman sa amin paano mo nakilala ang love of your life? Opo, excited. So bago tayo magtapos, ay meron ka bang mensahe muna no, sa mga lolos and lolas, titos and titas na may mga ganyan din pangyayari sa buhay nila, mga tragic na nangyayari, pero huwag mawawalan ng pag-asa. Opo, ang masasabi ko lang po sa mga lulus lola natin, titas, titos, dasal lang po talaga ang ating panglaban. Kung malulungkot man tayo o may mga problema tayo, huwag po tayong mag-aanlinlangan po magdasal. Yan lang po yung binaon ko kasi yan po yung tinuro ng nanay ko. At saka syempre po yung mga ano na rin natin ngayon, mga tawag dito, kabataan ngayon, patuloy nyo pong paalalahanan sila. Lalo na po yung pangangalaga sa katawan, tapos pagkakaroon po ng magandang ugali, ang values po talaga. Yan po talaga yung kailangan ngayon, lalo na sa kabataan. Amen. So Joy, pwede mo ba kaming i-lead sa ating closing prayer? Prayer to Our Lady of Charity. Good and gracious Lord, I praise you and love you. Thank you for the many graces in my life, especially the beautiful gift of my loving family. Blessed Virgin Mary, Our Lady of Charity, magnify our love for your Son. Keep our family faithful, although our life's journey takes us to new places far and wide. Pray for us, keep us safe from harm, protect us from evil, and keep our love for the Lord and each other burning in our hearts. Amen. Amen. Let us praise the Lord. So Joy, sana maanyayahan ka namin next Monday. Pag-usapan natin yung long-distance relationship with your husband. Wow. We'll see you again next Monday. Bye. Bye.